Good afternoon mga tito. So, we're back dito sa ating channel at sa ating social media platforms. At ngayon, ito yung mga freshies na meron tayo sa lineup natin. No? So, meron tayo Vulcan Fu, Nautica, Davidoff, and one of the favorites, YSL. Favorite ko rin yung scent nila. Pero simulan natin sa Nautica. So, start tayo dito sa may Nautica Voyage. This is an EDT. So, yung last natin, ano lang, uh, unwrapping lang nito. So, ngayon, bibigay ko yung review ko nung nakaraan na ginamit natin to. Uh, so, this one is mura lang to. Actually, parang less than 1.5 or depende sa mabibilan nyo. Pwede rin less than 1,000, depende. So, ang mga notes nito, mag-green. So, more likely, maamoy nyo yung parang, sobrang fresh, parang bagong ligo. Apple, meron din daw lotus and mimosa. So, but one thing na sobrang maamoy mo dito yung apple talaga, yung freshness niya, aquatic din konti. Uh, Bugin natin dito. Yan. So, yan. Once na ma-open nyo siya, once na ibugan nyo, maaamoy nyo na agad yung freshness. Parang bagong ligo, parang nagsabon na green apple na sabon. At ang review nito sa projection, hindi masyado malakas. So, kailangan at least katabi mo para maamoy ka. Pero, hindi mo sila may ines kasi mabango ka pa. Yeah, mabango ka katabi. At the same time, yung projection niya, sakto-sakto lang naman. And hindi siya nakakasakit ng ulo pagka mainit. Kasi yung talagang purpose na magamit mo siya sa mainit. Now, for longevity, since this is an EDT, and I would be honest, medyo mahina talaga yung longevity niya. Siguro 1 to 2 hours, mag-spray ka na. Kasi saglit lang siya talaga. Okay lang yan kahit ipaligo mo, kahit mga ilang spray ka dyan. Dahil, uh, wala, mura lang naman din eh. So, at the same time, hindi sasakit yung ulo ng katawan mo kahit maraming spray. So, one of the best when it comes to freshies ngayong summer. I suggest you can definitely get this one para naman. Pero kaya alternative pag sobrang init, kahit mag-commute kayo. So next one natin na itong Cool Water by Davidoff. Yan, ito, tagal na rin ito. Parang high school pa rin yata ako, may ganito na. So nagbabago-bago din. This one is also an EDT, Eau de Toilette. So, ito nagamit ko na rin na ilang beses. Spray natin. Right off the bat, naamoy mo yung lavender and yung aquatic feature niya. Parang ka talaga nasa tabing dagat. Parang ganun. Parang may tubig. And at the same time, yeah, mint. So, yung mga maaamoy mo agad-agad. So, mint, lavender, and then, alam mo yung feeling na nasa ano ka, naglalakad ka lang sa tabing dagat, tapos ganito yung pabango mo, kahit mainit, masarap sa ilong, hindi mabubwisit yung mga maaasabay mo. So this one is really good. Definitely for ganitong weather natin summer. So I definitely know bakit ang daming may ganito sa Pilipinas. And kung alam nyo lang, sobrang daming notes nitong pabangong to. Iba-iba talaga yung para ma-achieve yung ganitong amoy. It's just, siguro dahil nga this one is EDT lang. Kaya, let's go with the projection. Projection is good. Siguro mga half a meter maamoy ka pag nag-overspray ka. Probably this one can be oversprayed. Hindi sasakit yung ilong. Walang tamis talaga to. More on aquatic features and lavender and mint. And then, for longevity, mahina to sa longevity. 1 to 2 hours, probably kailangan mo na mag-respray. This one is also, hindi naman siya mahal, no? Parang, depende na sa mabibilang mo, 1,000 to 2,000. But, you can definitely spend money on this. And then, spray mo lang na spray. Bahala ka. Total, mabango naman siya pagka mainit. So, wala may inis sa'yo. So, third one on list will be Vulcan Fu by French Avenue. Napakagandang bote, no? This one,
This one is tropical scent. So kahanin niya yung mga fruity scents like libo, uh, God of Fire, which is this one is a dupe or a inspired of God of Fire na tumatakel sa mango flavor, which is definitely bagay na bagay sa atin dito na parang imagine mo yung nasa labas ka, meron kang nakasabay na namili ng mango shake at amoy na amoy mo. Ito mismo yun. Nagamit ko na rin to nung nagsimba kami. Napakalakas ng projection nito mga tito, mga tita. So, probably 1 to 2 meters pag nag-spray ka ng 6 to 7 nito, maaamoy ka talaga nung katabi mo. No doubt. And na-appreciate nila kasi hindi ka masakit sa ilong na amoy mangga. May tamis siya konti, but not to the point na parang vanilla yung tamis niya na or parang cinnamon na nagkukloy pag mainit. Yung parang nakakasakit ng ulo pag mainit. So, this one is very, very much recommended pag summer. So, this one has a, again, tropical. Dahil nga, meron siyang mango touch, fruity, sweetness of course, niya mango. And then meron din siyang a bit of woody and amber. Uh, pero, depende na yun sa pang-amoy mo, kung ma-catch pa yun ng pang-amoy mo. So, let's go in the notes. Yung notes nito, bugan na natin saglit. Atomizer, maganda. Yan, pagbuga ko pa lang, grabe, amoy na amoy ko ng mango. Isa lang yun So, hindi ko alam kung ito yung best na dupe ng God of Fire, but they said it is. Meron pang ibang option, but I think this is the best for me. This one has a mango. Yung mango nito yung hindi sobrang hinog na mangga. Parang sobrang tamis na. Ano pa siya? Nagpapunta pa lang doon. Ganun. Kasi may mga iba ako na amoy, yung mango bliss. Yun, sobrang creamy na mango na nun. So parang hinog na mango na amoy. This one has tamang-tamang amoy lang ng mango. And then, may konting asim because of the lemon notes. And may konting, maramdaman mo may konti siyang spiciness because may konti ng ginger sa kanyang top note. And then, the rest, meron siyang tonka bean, cedarwood. Hindi mo na masyado maamoy yung iba kasi talaga mangingiba, boy mango. So, if you're looking for something na kakaiba for summer, hindi yung parang mga, yung nakuha, meron na kanina, Nautica and cool water na more on freshness ng water-based freshness. This one is good kasi ito talaga ay mag-amoy fruity ka, especially mango, which is love na rin dito sa Pinas. So, pero wag mo na lang, di masyado siguro i-overspray. Baka naman may mga hindi matuwa sa amoy mangga sa'yo. Pero sobrang goods nito. So, I suggest magkaroon din kayo ng kahit hindi itong Vulcan Fuel, but any perfume, local, Middle Eastern, or maybe a niche or designer na alam mo, may tropical vibe like mango or coconut. So, yep, this one is a good choice too. And we're going to the last one ng ating summer scent uh, collection na meron tayo sa ating lineup. This one is, I believe, the most pleaser. And ito yung parang lahat din na napapanood ko is ito yung pinaka-pinupuri nila. Best seller din nila. And then alam natin bakit. Hindi lang siya dahil hype. Kasi nung nagkaroon ako nito, na-appreciate ko rin na you can wear this perfume anytime, anywhere. Kahit anong weather din. Ma-appreciate mo siya malamig, mainit. Sobrang bango kasi niya. So, this is the Y EDP. So, meron na ako 60 ml. Di pa nakabili ng 100 kasi ito naman, di ko rin masyado nagagamit. Spray natin. Ito sobrang bango nito. And sa mga guys, mga tito, regardless of the age, I think you can wear this. Walang magiging parang pwede lang to sa mga nagtatrabaho or sa mga nag-office or sa mga meeting or school, kahit alin.
Sobrang versatile na itong pabango na 'to. Pwedeng-pwede niyo i-overspray, no, kung gustong-gusto niyong maamoy kayo dun sa pupuntahan niyo. So, this one is an aromatic and fresh and spicy. So, meron din siyang konting fruity, meron din sa kanyang amoy. But ang pinaka na-appreciate ko, syempre, yung pagiging fresh niya. Fresh niya talaga. Yun talaga yun, na parang wala kang maisip na pabango, damputin mo to, eto na gamitin mo. Hindi ko masasabi na magiging signature scent mo siya, kasi marami rin meron, pero napakadali at parang no-brainer na ito damputin mo pag litong-lito ka kung anong pabango gagamitin mo. So, parang ganun siya. So, yung mga notes nito, may hawig dun sa Nautica na konti lang. Especially yung apple, green apple. So, ito yung Nautica kanina. Leaky. Meron siyang pagkakahawig na konti lang naman, hindi naman sobra. Uh, the thing about this is, dahil nga green apple scent siya, uh, and then may ginger din siya. So, medyo warm and spicy rin ng konting-konti lang naman. Pero at the same time, dahil sa bergamot, kaya siya nagiging fresh. So, I think that's probably the best about this. Sobrang versatile, and then i-add mo pa yung amberwood and so nagpapahaba ng let's talk about longevity nga pala. Yung longevity nito, I think kinaya to ng 3 hours sa balat, 3 to 4 hours sa balat. Then more than that sa naman sa damit. Kasi sinubukan ko to sa Hong Kong. Pinagkaiba lang doon kasi medyo malamig nung ginamit ko to. Pero amoy na amoy siya sa jacket ko nun. At same pa rin yung quality ng amoy niya in 3 to 4 hours. So, hindi ka masyadong mag-need mag-respray ulit agad-agad. So, alam naman hindi naman to ganun ka budget friendly kaya ng ibang lineup. But, sobrang good niya dahil still, masusulit niyo yung gamit na ito. Again, anytime, anywhere, mainit, malamig, wala kang maisip na pabango, damputin mo to. Yun din naman yung sinasabi ng ibang perfume bloggers or ibang fraghead na sobrang versatile. So, a must have. And hopefully next time madagdagan pa yung mga freshers natin. But that's it. And thank you so much mga tito sa panonood. And yeah, balik natin silang lahat. So this is what I have sa ngayon. Hopefully madagdagan pa yan. And yes, dadagdagan natin yan para makapagbigay pa tayo ng inputs sa mga ating mga viewers and followers about sa mga pwedeng pabango na i-try nila. And pipilitin natin na kumuha ng mga, alam niyo yun, budget friendly din. At the same time, kukuha rin tayo syempre ng mga mid-budget and hopefully makakuha tayo ng mga niche na pabango in the future. So that's it. And please like, follow, and subscribe. And also follow us on our TikTok page, Tiny Elixirs Perfume Co. Same sa Facebook page, Tiny Elixirs Perfume Co. And yeah, have a good day and happy weekends dito mga tita. Bye. Ciao.